Isinagawa ni Joel Salcedo kay Arjean. Tinalakay ang dahilan kung bakit siya tuluyang lumayo at huminto bilang bahagi ng Kalingap community. Gayunpaman, binigyang diin ng isang tagapagsalita sa reaksyon na may mga pagkukulang sa linya ng tanong ni Salcedo. Sa halip na tanungin lamang kung bakit siya umalis, mas mainam daw sana kung tinanong din kung ano ang mga paglabag o dahilan kung bakit siya binitiwan at hindi na sinuportahan ng kanyang scouter na si Kuya Edo. Mga binanggit na paglabag ni RJ bilang beneficiary. 1. Paglikha ng YouTube channel. Isa raw sa malinaw na patakaran sa Kalingap na bawal para sa isang beneficiary na gumawa ng sariling channel habang tinutulungan. Ngunit si RJ ay gumawa nito ng walang pahintulot ni Kuya Edo at nagsimula ring mag-upload at mag-livestream. 2. Online solicitation. Habang live, inilalagay umano ni RJ ang kanyang GCash number sa comment section upang humingi ng donasyon. Labag daw ito sa alituntunin ng Kalingap dahil nakatalaga lamang dapat ang tulong sa pamamagitan ng mga official vlog ng scouter. 3. Pagiging demanding at umaasa. Binanggit na si RJ ay madalas humingi ng pambayad sa utang, pang-tuition at iba pang gastusin kay Kuya Edo, kahit hindi naman obligasyon ng scouter na sagutin ang lahat ng personal na bayarin ng beneficiary. 4. Mga drama at issue. Ipinunto rin na nagkaroon ng ilang sitwasyon na nagdulot ng duda at inis sa mga manood, tulad ng umano'y pagtatangka ng pagpapakamatay, bigla ang pagkakasakit tuwing may event, at paglalambitin kay Kuya Edo sa gitna ng isang diumano'y emergency. Sa mga pagkataong ito, maraming viewers ang hindi kumbinsido at lalo pang lumakas ang bashing laban sa kanya. Reaksyon at opinyon. Ayon sa nagbigay ng reaksyon, dapat ay nag-research muna si Joel Salcedo bago magsagawa ng panayam kay RJ upang malinawan ang buong konteksto. Binanggit na bago pa manumalis si RJ, mismong si Kuya Edo na ang nagsabi na ayaw na niyang i-feature o i-vlog si RJ, kaya't hindi totoo na basta na lamang siyang iniwan. Lumabas na maraming beses naging abusado si RJ sa mga tulong na ibinibigay dahil imbes na maghintay at umasa lamang kung ano ang kaya ng scouter, direkta siyang humihingi at nagiging demanding. Napuna rin na hindi nakikipagtulungan ang kanyang mga magulang para tustusan ang mga papangailangan ni RJ, kaya't lahat ng responsibilidad ay napupunta sa scouter. Payo at paalala. Pinayuhan si RJ na huwag maging palaban at huwag maging masyadong demanding sa kanyang sponsor na si Ninang Berry, na ngayon sumusuporta sa kanyang pag-aaral at boarding house. Ipinayo rin na dapat makipagtulungan ang kanyang mga magulang sa sponsor upang ipakita na nagsisikap sila at hindi lamang umaasa. Pinapaalala na ang suporta ng sponsor ay hindi panghabang buhay, kaya mahalaga na maging mabait, masunurin at mapagpakumbaba upang manatili ang tiwala at suporta. Ang issue kay RJ ay hindi lamang tungkol sa pag-alis niya sa Kalingap, kundi sa mga naunang paglabag sa patakaran, gaya ng paggawa ng YouTube channel, panghihingi ng donasyon online at pagiging labis na umaasa sa scouter. Dahil dito, nawala ng gana ang kanyang scouter at mga viewers na siyang nagtulak para tuluyan siyang hindi nasuportahan. Sa ngayon, may bago na siyang sponsor, ngunit pinapayuhan siyang magbago ng asal upang hindi maulit ang parehong pagkakamali. Sa isang live stream at reaction video, tinalakay ni Sangkay ang issue tungkol sa pag-aaral ni Arjean at ang suporta ng mga sponsors sa kanyang allowance at iba pang pangangailangan. Sa simula, binanggit ang usapin ng allowance kung kaya bang tustusan ito ng pamilya ni Arjean. Sagot ni Arjean, hindi buo ang kayang ibigay ng kanyang mga magulang, ngunit kahit papaano ay makakapagbigay sila ng kaunti. Gayunpaman, malinaw na ang mas malaking bahagi ay aasa sa mga sponsors. Binanggit ni Sangkay na tagumpay ang plano ni Arjean dahil nakakuha siya ng suporta mula sa mga livestream tulad ni Joel Salcedo at ng mga anti-Kalingap sponsors. Sa live ni Joel, sinabi pa umano na buong sahod niya sa isang buwan ay ibibigay kay Arjean na nagdulot ng papuri mula sa ilan. Sana all. Pinuri rin ni Sangkay ang tiyaga ni Arjean sa pagsali sa mga live ng anti-Kalingap dahil dito siya muling napansin at sinuportahan. Ipinunto niya na ang ganitong strategy ng pagpaparamdam sa mga livestream ay naging mabisang paraan upang makuha ang loob ng mga sponsors. Ipinanukala ni Sangkay na mas mainam na ibigay na lamang kay Arjean ang 3M na educational allowance na dating nakalaan kay Chimel ngunit hindi ginamit. Aniya, malaking tulong ito upang matustusan ang pangarap ni Arjean na makatapos ng kolehiyo anuman ang kursong kanyang kunin, maging nursing, computer science o kahit pilot training.
Gayunpaman, nagbigay rin siya ng babala at paalala kay Arjean. Dapat mag-aral siyang mabuti at huwag ulit ng mga pagkakamaling nangyari nung nasa Kalinga pa siya kung saan nagalisa ng ilan sa kanyang mga sponsors. Kailangang maging mabait at magpakumbaba sa mga bagong sponsors. Aniya, kung lalabas muli ang pagiging maldita ni Arjean, maaring mawalan siya ng suporta at hindi matapos ang kanyang pag-aaral. Mahalaga ang 4 na taong pagtitiis upang mapanatili ang tiwala ng mga sponsors hanggang sa kanyang pagtatapos. Sa huli, hinikayat ni Sangkay ang mga sponsors na ibigay lahat ng kailangan ni Arjean mula sa allowance, study table, laptop hanggang sa personal na gamit. Binilinan din si Arjean na ingatan ang tiwala ng mga sumusuporta sa kanya at pagbutihin ang pag-aaral upang matupad ang kanyang mga pangarap. Tinapos ni Sangkay ang video sa pamamagitan ng pasasalamat sa mga manonood, pagbati sa mga grupo tulad ng Team Sangkay Original, Team Kalingap at iba pang supporters niya ng tanong ni Salcedo. Sa halip na tanungin lamang kung bakit siya umalis, mas mainam daw sana kung tinanong din kung ano ang mga paglabag o dahilan kung bakit siya binitiwan at hindi na sinuportahan ng kanyang scouter na si Kuya Edo. Mga binanggit na paglabag ni RJ bilang beneficiary. 1. Paglikha ng YouTube channel. Isa raw sa malinaw na patakaran sa Kalingap na bawal para sa isang beneficiary na gumawa ng sariling channel habang tinutulungan. Ngunit si RJ ay gumawa nito ng walang pahintulot ni Kuya Edo at nagsimula ring mag-upload at mag-livestream. 2. Online solicitation. Habang live, inilalagay umano ni RJ ang kanyang GCash number sa comment section upang humingi ng donasyon. Labag daw ito sa alituntunin ng Kalingap dahil nakatalaga lamang dapat ang tulong sa pamamagitan ng mga official vlog ng scouter. 3. Pagiging demanding at umaasa. Binanggit na si RJ ay madalas humingi ng pambayad sa utang, pang-tuition at iba pang gastusin kay Kuya Edo, kahit hindi naman obligasyon ng scouter na sagutin ang lahat ng personal na bayarin ng beneficiary. 4. Mga drama at issue. Ipinunto rin na nagkaroon ng ilang sitwasyon na nagdulot ng duda at inis sa mga manood, tulad ng umano'y pagtatangka ng pagpapakamatay, bigla ang pagkakasakit tuwing may event, at paglalambitin kay Kuya Edo sa gitna ng isang di umano'y emergency. Sa mga pagkataong ito, maraming viewers ang hindi kumbinsido at lalo pang lumakas ang bashing laban sa kanya. Reaksyon at opinyon. Ayon sa nagbigay ng reaksyon, dapat ay nag-research muna si Joel Salcedo bago magsagawa ng panayam kay RJ upang malinawan ang buong konteksto. Binanggit na bago pa manumalis si RJ, mismong si Kuya Edo na ang nagsabi na ayaw na niyang i-feature o i-vlog si RJ, kaya't hindi totoo na basta na lamang siyang iniwan. Lumabas na maraming beses naging abusado si RJ sa mga tulong na ibinibigay dahil imbes na maghintay at umasa lamang kung ano ang kaya ng scouter, direkta siyang humihingi at nagiging demand.